Hindi ko talaga maintindihan kapag may nagsasabing, bahala ka na po Lord, sinusurrender ko na lahat sa iyo kasi alam kong may plano ka. Sabi natin, pinagkakatiwalaan natin kung ano mang plano ng Diyos. Pero, sa totoo lang tayo, pagsusurrender ba talaga yun o tinatakasan lang natin ang buhay na ayaw natin? Kasi, kapag walang nangyari o kapag mas maraming problema ang dumating, nagagalit ang iba. Kine-question siya. Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit sila na naman? Ako naman, Lord. Iparamdam mo naman na mahal mo din ako. Tinatrato natin na para bang isang manager ang Diyos na nakalimutang mag-check ng email niya. Ang tanong ko, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagsuko? Kasi, ang paniniwala natin, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, lumikha ng lahat, alam ang lahat, nakikita ang lahat, at naririnig ang lahat. Naniniwala din naman ako doon, pero ito ang hindi masyadong napag-iisipan ng iba. Kung ako ang lumikha, gagawa ako ng perpekto, walang mali, walang kulang. Kung ang Diyos ang lumikha ng lahat, baka naman nilikha niya tayo ng kumpleto na. Hindi na para bantayan niya bawat galaw natin, kundi para kayanin natin ang sarili natin. Baka hindi na niya kailangang ibigay lahat ng gusto natin dahil ibinigay na niya ang kakayahan para makuha natin lahat. Isipin mo to, kapag nasa isang kwarto ka na may 100 tao na sabay-sabay nagsasalita, maririnig mo ba sila lahat? Oo. Pero, maiintindihan mo ba sila lahat ng sabay? Hindi. Maiintindihan mo lang sila kapag nag-focus ka sa isa. Oo, makapangyarihan ng Diyos. Malamang kaya niyang intindihin lahat ng sabay-sabay. Pero ang tanong, gusto niya ba? Gusto ba niya talagang bantayan bawat detalye ng buhay natin? O nilikha niya tayo ng may kakayahang magdesisyon para sa sarili natin? Naniniwala ako na sa simula pa lang, ginawa na tayong buo. Binigyan tayo ng utak, binigyan tayo ng kakayahang kumonekta sa lahat ng bagay at kahit pa sa may likha. Hindi pa lamang natin nalalaman kung paano ito gamitin. Kailangan lang natin matutunan kung paano ito i-train. Maraming naniniwala na may kaluluwa ang tao. At kahit si William James na tinatawag na ama ng American Psychology ay nagsabi na kung may mas mataas na kapangyarihan, maaaring ang unconscious mind ang daan para maabot tayo nito. Pero para sa akin, hindi lang ito daan. Naniniwala ako na ang kaluluwa at ang unconscious mind ay iisa. At ito ang pinakamagandang regalo na natanggap natin mula sa Diyos. Dahil dito, na nakakakonekta tayo sa mga bagay na hindi kayang abutin ng conscious mind natin. Noong unang panahon, may mga tinatawag na babaylan, seer, oracles o dreamers. Hindi sila basta nakikipag-usap sa Diyos. Nakikipag-ugnayan sila. Magkaiba yon. Kapag sinabi mong nakikipag-usap ka, ibig sabihin may nabuo kang imahe sa isip mo. Pero sa Ten Commandments, malinaw ang utos. Huwag kang gagawa ng imahe o Diyos-Diyosan. Sa sandaling bumuo ka ng itsura ng Diyos sa isip mo at sinabing ito siya, nililimitahan mo siya. Paano mo ilalarawan isang bagay na kamukha ng lahat at higit pa? Pero bilang tao, gusto natin ng imahe kasi mas madaling maintindihan. Pero baka wala talaga siyang iisang anyo dahil hindi siya kayang ikahon sa iisa lang. Kaya mahalaga ang panaginip. Tinatawag nating weird ang mga panaginip pero madalas may mensahe yun. Noong unang panahon, pinag-aaralan kung paano intindihin ang mga panaginip. Ngayon, tinatanong lang natin sa Google. Kapag nananaginip ka, ang unconscious mo ay kumukonekta sa mas malawak na realidad. Kapag payapa ang kaluluwa mo, walang kinikimkim na stress o takot, mas payapa rin ang tulog mo. Lagi tayong nananaginip, hindi lang natin laging naaalala. At kapag may malinaw at matinding panaginip, minsan paalala yon, minsan babala, minsan simpleng mensahe lang na may kailangan kang pansinin.
Habang mas lumalakas ang isip mo, mas malinaw ang komunikasyon ng kaluluwa mo. Hindi dapat tayong mabagabag sa kung sino ba talaga ang totoong mensahero ng Diyos. Dahil hindi sila naging mensahero dahil paborito sila. Naging mensahero sila dahil malakas ang isip at paninindigan nila sa panahon nila. Pare-pareho tayong nilikha. At kung ano ang paniniwala natin, mahalaga yun sa atin. Pero hindi ibig sabihin mas mataas tayo kaysa sa iba. Tandaan mo, kung ano ang ginagawa mo sa iba, babalik din sa'yo. Kasi magkakaugnay tayo. Kapag nanakit ka, may paraan na babalik din yun sa'yo. Kahit hindi mo agad maramdaman. Kaya kapag may nagsabi sa'yo na mapupunta ka sa impyerno dahil iba ang paniniwala mo, pwede mong sabihin na, ako rin ay nilikha ng Diyos. May kaluluwa rin ako at may sarili akong paraan ng pagkonekta sa Kanya. Kung gusto mo ng gabay, pwede kang magsimba, makinig sa mabuting mga ngaral. Pero dapat mong tandaan na ang sermon ay dapat magdala ng linaw at kapayapaan, hindi takot at manipulasyon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa kahinhinan o modesty. Maraming nag-aakala na ang kahinhinan ay tungkol sa pagtatakip ng balat. Pero hindi ganoon kasimple yun. Depende ito sa kultura, klima at sitwasyon. Ang pagsusuot ng bikini sa beach ay normal. Ang pagsusuot ng bikini sa punerarya, hindi. Sa mga bansang malamig tulad ng Finland at Russia, may tradisyon ng sauna kung saan sabay-sabay at hubad ang mga tao. Pero dahil normal ito sa kanila, hindi ito agad sexual. Ang utak natin ay naglalagay ng label base sa nakasanayan. Kung lumaki kang laging nakatago ang katawan, magiging intense ang tingin mo sa hubad. Kung lumaki kang normal lang ito, hindi naman ito big deal. Kapag may laging tinatago, mas nagiging interesante. Dahil ang unconscious mind natin ay isang problem-solving machine. Lagi nitong gustong punan kung ano mang kulang. Kaya kapag lahat ay nakikita, sasabihin lang ng utak mo, okay, kita ko na lahat. Pero kapag may nakatago, umiiral ang imahinasyon at ang imahinasyon ay kadalasang mas perpekto kesa sa realidad. Dito, karaniwan namumuo ang tukso. Pero tandaan, ang pagnanasa ay natural. Ang mali ay kapag nanakit ka o gumawa ka ng krimen dahil doon. At laging tandaan na ang nararamdaman mo ay sayo lang. Ito ay responsibilidad mo lang. Hindi kasalanan ng ibang tao ang emosyon mo. Bago dumating ang Spain sa Pilipinas, maraming Pilipino ang hindi masyadong nababalutan dahil sa klima. Hindi iyon kabastusan, praktikal yon. Pagdating ng kolonisasyon, pumasok ang konsepto ng hiya at pagtatago. Hindi nila maintindihan kung paano ang isang babae ay matuwid kahit na hubad ang pang-itaas na katawan. Sa sistema ng mga Espanyol, kapag hindi ka makakaramdam ng hiya, hindi ka nila makokontrol. Kaya tinuruan nila ang mga sinaunang Pilipino na ikahiya ang kanilang katawan para maging isang mabuting Katoliko. At kapag pinaniwala mo ang tao na ang katawan niya ay kasalanan, mas madali mo siyang kontrolin. Dahil kung lagi mong iisipin na makasalanan ang natural mong pag-iisip, lagi kang hahanap ng kapatawaran sa labas. Imbes na intindihin mo ang sarili mo. Sa huli, ganito lang yon. Oo, may kakayahan tayong kumonekta sa Diyos. Pero bago yun, kailangan muna nating kumonekta sa sarili nating kaluluwa. Maaaring makatulong ang simbahan. Pero ang tunay na aral ay dapat magbigay ng kapayapaan, hindi takot, linaw, hindi kalituhan, at pag-unawa, hindi pagkontrol.
Ang pagsuko ay hindi pag-iwas sa responsibilidad. Ang tunay na pagsuko ay pagtitiwala habang ginagamit ang regalong ibinigay sa atin ng may kapal. At ang unang koneksyon na kailangan mong buuin ay hindi pataas, kundi paloob. Hanggang sa muli!